what do these ayuda programs give to the Filipino people? There's actually 4 things. Una, poverty alleviation. Pag nakakatanggap po ang kahit na sino ng AIX or AKAP, these are the payouts that they can buy basic needs like food, shelter, and of course, healthcare. Sa mga nagsasabi, binibili lang naman yan ng Rejuve. Well, hindi na ho kami talaga ang magsasabi kung paano mo gagastusin ang pera mo. Kahit ipambayad mo pa yan sa utang mo, at least nakatulong. Number 2. Disaster relief. Ang AIX or assistance to individuals in crisis situations kasi alam naman ho natin na sunod-sunod po ang disaster dito sa Pilipinas. With the AIX program, ibinibigay po agad-agad sa taong bayan ang pangangailangan nila para naman they can stand on their own 2 feet despite the disaster na pinagdaanan nila. Economic stability naman at number 3. Bakit ganito? Kasi pag nakatanggap naman sila ng financial aid, pwede din naman nilang itong igastos para itulong na rin sa ekonomiya para paikot-ikot ang pera. Uulitin ko, hindi ho pera ng congressman yan. Pera po ng gobyerno na ibinabalik sa kamay ng tao na ginagastos din ng mga tao para tulungan ang ating ekonomiya. Make sense? Pang-4, social welfare and equity. Ang ibig sabihin nito ay ibinibigay ang pera para makatulong sa mga marginalized communities, sa mga totoong nangangailangan. Ang hindi totoo ay yung sinasabi na nagbabayad ka ng buwis para ibigay sa tao na ayaw magtrabaho. That's not true. Kasi ang AKAP program po ay ayuda para sa kapos ang kita program. Meaning to say, may kita po sila, nagtatrabaho po sila at kinulang lamang po ang sahod nila. Kaya po nagka-qualify sila sa AKAP program. Kaya kung kayo naman ay nangangailangan ng tulong, for example, for medical assistance and burial assistance, hindi naman ho kami naghahanap ng sweldo po ninyo o payslip ninyo pag pumapasok kayo sa aming tingog centers. We don't really care how much taxes you paid or didn't pay. What we care about is that what you need at ano ang kaya naming ibigay para tulungan ka. Kasi hindi rin naman kami magtatanong kung bumoto na ba kayo sa amin o boboto ba kayo sa amin dahil trabaho namin yan. We have duly been mandated to do our job as the number 3 busiest and the number 1 currently party list when it comes to laws passed and groundwork done. Kaya stop saying that people deserve this and do not deserve AKAP. Because if you are truly loyal to the Filipino people, you would tell them that we are all entitled to the services of the government. We are entitled to politics, the politics of public service. Binabalik sa tao ang trust na binabalik ng tao sa atin. Kaya sana maliwanag ito. Sana hindi po tayo kumain ng tae based on fake news. Kasi hindi naman ho ito nakakatulong. If you are loyal to the Filipino like me, you would focus on teaching the Filipino people what services they can avail. Whether it's in a tingog center or not, the most important thing is telling the Filipino people the truth. Because if you feed them lies, it's the same as feeding them shit and they do not deserve that. Sana klaro po ito. And sa mga nag-iisip naman po na manira pa, sige go ahead. Because hindi rin naman ho kami mapapagod na tumulong at magsasabi ng totoo. Between me and you, why would you trust somebody who doesn't use their first name or their real name at all? Why would you trust somebody that cannot tell you their actual source? And why would you trust somebody who does not show up? Kaya kung ako sa inyo, sundan nyo ang journey ko kasi nakikita naman ho kung saan papunta ang pera. Galing sa gobyerno, papunta sa taong bayan. Yan ang deserve nating lahat. Ingat! Mwah!